discussed the principles, no, and the basic fundamentals of statics, kung paano natin mag-solve yung mga problems na binibigay sa board exam. Okay? Ngayon naman, pumunta po tayo sa equilibrium. Okay? When we say equilibrium, katulad nga po na sinabi ko kanina, ay last time, I mean, equilibrium of forces under static or static equilibrium. No? So before we start solving problems, no, let's first refresh ourselves with the concept of reactions. Okay? So I'll share another screen besides this. Okay? I-share ko po yung aking OneNote na nandun po yung ating ibang notes. Okay? So this is from our module. No? If nakita nyo na po. Okay? So visible na po sa inyo. Nakita na po ba natin itong aking OneNote? Okay? Kindly respond if visible na po sa atin. Okay? Yan. Kita na po ba? Yan, okay. So before we start, no, sabi ko, kailangan natin i-refresh yung sarili natin sa mga support reactions. Okay, yung tinatawag natin yung mga reactions. So ano nga ba ang concept ng reactions? Okay, ang concept ng reaction, guys, is based on restraint. Okay, so, okay. Restraint. Okay, yan yung pinaka-concept ng ating reactions. If there is a restraint in movement. Okay. So basically, guys, for example, no, unahin na po natin dito is itong ating core or frictionless or hinge or rough surface. Okay, yan po yung unahin natin i-discuss. No? So for example, para sa ating frictionless pin or hinge, okay, so drawing po natin siya dito. No? If we have a pin, okay, and then we have an element here, sabihin natin beam, no? Tapat ko na lang po siya dyan. Okay, so my question is, sabihin natin this is A. Okay, this is node A. Can this node A move left to right? Okay, pwede po siyang mag-move left to right. Okay, is there movement allowing it to move left or right? Okay, now that movement is called translation. Okay, translation. Okay, also translation po yung tawag sa movement ng up or down. Okay, so yan, is there movement sa ating pin? Wala po. Okay, if there is no translation, guys, if wala pong translation, meron po tayong tinatawag na restraint in movement. Okay, sabihin, pinipigilan ng ating support, okay, yung movement ng ating pin or ng ating node. Okay? So ngayon, guys, para magkaroon ng restraint or movement, kailangan mo po ng force. Okay? And then yung force po na ito, yan po yung tinatawag nating reactions. Okay? So ibig sabihin, guys, no, magkakaroon lamang tayo ng reactions. Okay? Meron tayong reactions if there is a restraint in movement. Okay? I don't know if that is grammatically correct, but I hope you understand, no, yung ating concept here. Okay? Hindi naman tayo English majors here, no? So yan. So magkakaroon lang tayo ng reaction if there is a restraint in movement. Now, for example, guys, sa ating pin connection dito, hindi po pwedeng gumalaw yung ating node A. Okay? Hindi po pwedeng gumalaw itong node A natin, left and right, no? Ibig sabihin, we will have a reaction force, no, that will restrain that movement. Okay? And that is our Rx. Now, guys, sa ating movement naman, up and down, okay, hindi rin pwedeng gumalaw yung ating node. Okay, hindi po pwedeng gumalaw yung ating node up and down. Therefore, we also have a restraining force or a reaction force Ry. Okay, naiintindihan po ba? Ngayon naman, guys, paano naman po kapag rotation? Okay. If we have rotation, okay, can this node or can this beam attached to this node rotate? Okay, nakaka-rotate po ba siya? Okay, it can freely rotate, guys. Kung makita nyo, this is a frictionless pin or hinge. Ibig sabihin, pwedeng gumalaw po yung ating bar dito, no? Pwedeng gumalaw yan freely kahit saang direction. Okay, pwede po siyang gumalaw. Ibig sabihin, if there is no restraint in the movement in terms of rotation, okay, wala po siyang reaction in terms of moment. Okay? So yan. So that is number 2. No? So if there is no restraint in rotation, okay, there is no moment. Okay, no? Or pwede din natin sabihin, if there is a restraint in rotation, there is a moment. For example, sa ating fixed support. Okay, so dito, guys, sa ating pin, okay, balikan lang natin itong pin natin, wala po tayong moment reaction dito. Okay, makikita po natin, dalawa lamang po ang ating reaction, no? Pagdating naman po sa ating fixed support, no? Sa ating fixed support, kung makikita po natin, hindi pwedeng gumalaw, no? Hindi pwedeng gumalaw itong ating support dito, yung ating node. No? Hindi siya pwedeng rotate, no? Hindi rin siya pwedeng mag-up and down, hindi rin siya pwedeng mag-left or right. Therefore, meron siyang restraining force sa Rx, and then meron siyang restraining force sa Ry, and then meron siyang restraining moment. Okay, so tatlo po ang kanyang reactions, no?
So ganun lamang po yung concept ng ating reactions. Kailangan may pumipigil para magkaroon ng reaction. Kung walang pumipigil, wala po siyang reaction. Okay, now let's jump here sa ating roller. Okay, sa ating roller guys, kung mapapansin po natin, pwede po siyang mag-rotate and then pwede po siyang mag-move up and down. Okay, no? So ang assumption nga lamang po dito ay hindi po siya pwedeng mag-move upward, no? Hindi siya pwedeng lumutang. Okay, ang assumption natin dito is that the roller continues to be in contact with our surface. Okay, so dito, you can move left or right. So wala po tayong reaction para along X, no? However, pwede po yung along Y, okay, magkakaroon po tayo ng reaction or the normal force, okay? This is the same case po sa ating mga frictionless surface, tapos meron po tayong mga rods, no? Meron po tayong mga rods na nakakontakt doon sa frictionless surface po natin. Ano po bang nangyayari doon? Meron po tayong normal force, di ba? Meron tayong normal force dyan. However, in the absence of friction, guys, okay, wala po tayong reaction along or tangent sa ating surface. Naintindihan natin? Okay? Yan na. Next, okay? So natakaw na po natin ito, and then ito. Punta naman po tayo dito sa ating short cable or short link. Okay? Pagdating po sa short cable, guys, kung mapapansin niyo po, ang force po niya is parallel to cable link. Ibig sabihin po, ikakat lang po natin ito. Okay? And then i-reveal po natin yung force dyan. Na kung saan yung force daw po na yan ay parallel daw po doon sa ating tinat na cable or link. Okay? So isa lamang din po yung kanyang reaction. Okay? Naintindihan? Okay. And then lastly, guys, we have collar on frictionless rod or frictionless pin and slot. Okay. So mapansin po natin, frictionless daw po yung rod natin. Ibig sabihin, free siya, pwede siyang mag-move along dito sa ating rod na ito, no? Same case here, pwede siyang mag-move dyan, pwede siyang mag-move dyan. However, ang hindi pwedeng mangyari is lumusot itong green na ito dito, di ba? Hindi siya pwedeng lumusot dyan. Therefore, magkakaroon siya ng restraint in movement in that direction. Okay? So magkakaroon din po tayo doon ng ating force or reaction force. Na ang direction po niya ay normal doon sa rod since doon po yung restraint in movement natin. Okay? Ganun din po dito sa frictionless pin and slot. Okay? So naiintindihan po ba? Any questions? Okay, so napaka-basic lamang po nito, no? And i-recall lamang po natin siya quickly dahil nga po, na-ikat na din po ito ng page. Pero yun nga po, ina-assume po natin back zero po tayo dito sa CPRC. Pinakita ko po sa inyo kung ano nga po ba yung central concept behind sa ating mga reactions. Okay? And the central concept is kapag walang pumipigil, walang reaction. Kapag may pumipigil, may reaction. Naintindihan po ba? Okay. Pwede ko lamang din po itong rough surface under frictionless pin or hinge. Okay? Kagaya po dito naman po is frictionless surface. Dito, rough surface siya. Ibig sabihin, may friction po tayo. So meron tayong normal force. Okay? And then, meron din po tayong friction force. Okay? Tatakal po natin itong friction na ito later on sa mga ibang modules po natin. Okay? Yan. So wala na po bang questions? Let's solve our situation number 1. Okay? Excuse me. Okay. So let's jump to situation number 1. Okay, sabi dito, a full draw, an archer applies a pull of 130 newtons to the bowstring as shown. Determine the tensile force of the bowstring. Okay, so meron tayong pana dito, no? Pana ni Cupido. Okay, so tingnan natin kung paano natin isolve yung mga forces sa pana ni Cupido. Okay, so ilang po natin yung mga points natin dyan, no? And then yan po yung hila. Okay, yun po yung hila ng ating archer. Okay, hilain daw po niya ng 130 newtons. Okay, yan. And then i-reveal na po natin yung mga tension forces doon sa ating cable. Okay, ngayon guys, una natin gagawin, okay, dahil hindi natin alam kung ano yung forces na yan, kung parehas ba sila, i-check natin. Okay? Although, kung papansin na po natin kaagad, no? 70 degrees po yung inclination ng cable dito. And then kung mapapansin natin, halos po yung, or symmetrical po yung ating figure about AD. Okay? So 700 dito, 700 din po dito. Okay? And then dito, 350 po sila pareho. So kung titingnan po natin, symmetrical po talaga sila. So masasabi natin kaagad dyan pa lamang guys, masasabi natin na yung T sa taas, or TAB, and then yung TAC ay equal. Pero papatunayan po natin yan, syempre. Una, summation of forces along Y. Okay. Summation forces along Y, kung papansin po natin, pwede po nating i-resolve yung ating TAB and TAC into its components. Specifically, yung component po nila along Y. Okay? So ano po yung mga yun? Una, yung ating TAB sin 70. Bakit po sin 70? Kasi ito po yung kinukuha natin. Okay, yan po yung ating TAB Y. Okay? And then kunin din po natin ito, TAC Y. Okay? So si TAB Y, okay, papansin po natin si 70 degrees hindi niya katabi si TAB Y, therefore sin siya, sin 70 degrees. Okay, upward, positive. Si TAC naman po, ganoon din po yung case niya. TAC, sin 70 degrees, negative since it is downward, equal to 0. Okay, so mapapansin po natin, ililipat po natin si TAC sa kabila. Okay, kapag nailipat na po natin siya, mapapansin po natin na yung sin 70 degrees ay meron din pong sin 70 degrees dito. Okay, so kung i-divide po natin both sides by 1 over sin 70 degrees, okay, makakancel po itong dalawang ito. Therefore, TAB equals TAC equals T. Okay, pero sa board exam guys, kapag nakita nyo na pong symmetrical, okay, huwag nyo na pong gawin ito. Dahil alam nyo na po na sila ay symmetrical po talaga. And mag-i-equal po yung TAB at TAC. Okay, now let's proceed. Summation of forces along X. Okay, summation of forces along X guys. Okay, positive to the right tayo, no? Okay, so una, kunin po natin yung sa taas. Okay, dito.
T cosine 70 degrees. Okay, kinukuha po kasi natin yung component along x. Okay, so si TAB, okay, alam natin na T yan, di ba? Cosine 70 since katabi. Plus T cosine 70 rin. Parehas po sila, di ba? Okay, parehas din po sila ng x component. T cosine 70 and then positive dahil to the right. And then 130 newtons yung applied force po natin, negative to the left. Okay, solving for T guys, okay, ito po, parehas po sila na term, so 2 times T cos 70 degrees. And then si 130 dito guys, ililipat natin sa kabila, magiging positive. Okay, solving for T guys, we have 190.047 newtons and that is our answer for question number 1. Okay, naintindihan po ba yun? Okay, if there are no further questions, let's start with number 2. Okay. So number 2, ang tinatanong daw po ay yung moment at the midpoint of the bow. O ano ba yung moment na yan? Yan, reveal natin yung internal moment. Yan po yung tawag internal moment. No? Yan. So meron daw po tayong moment dyan. Ang hinahanap daw po is yung value niya. Okay, so paano ba natin gagawin yan? Okay, so gagawin natin, let's start with number 2. Okay. So number 2, ang tinatanong daw po ay yung moment at the midpoint of the bow. Okay, ano ba yung moment na yan? Yan, reveal natin yung internal moment. Yan po yung tawag internal moment. No? Yan. So meron daw po tayong moment dyan. Ang hinahanap daw po is yung value niya. Okay, so paano ba natin gagawin yan? Okay, so gagawin lamang po natin ay mag-summation of moment po tayo at D. Okay, dahil kapag nag-summation of moment at D po tayo, kailangan yung D na to guys is in equilibrium. Okay, what does that mean? In terms of moment guys, ibig sabihin summation of moment niya is supposedly 0. Dapat 0 siya. Now, kung kinap natin itong part na ito sa point D at nag-reveal siya ng moment M, kailangan ma-counteract. Okay, kailangan ma-counteract ng isang moment pa dito. And the moment na ito ay manggagaling dito sa ating T. Okay, naintindihan? Okay, so ganun po yung technique dito. Na? So summation of moment about the positive counterclockwise. Okay, so kunin po natin yung mga components. Okay, so unang component po natin is yung x component ng force T na yan. Okay, paano po natin kukunin yan? So Tx. Okay, mapapansin natin yung 20 degrees po rito. Saan po nakuha yan? Okay, nakuha po yan since this is 70 degrees, this is 90 degrees. Okay, so ang kulang na lamang para maging 180 siya ay 20 degrees. Kuha po. Okay, next guys. Okay, para makuha natin yung Tx, okay, hindi katabi ni 20 si Tx, therefore sine. Okay, and then to the left siya, so, okay, so to the left po yung ating Tx based sa ating ano. And then kung papansin po natin, yung Tx guys is mag-rotate po siya about D. Okay, tignan niyo po yung drawing ko, no? Mag-rotate yung ating Tx about D counterclockwise. Tama po ba? So kung counterclockwise siya, it is negative. Okay, now guys, ano po yung kanyang moment arm? Okay, ang kanyang moment arm ngayon guys, okay, ano po ba ang definition natin ng moment arm? Okay, ang moment arm guys is yung perpendicular distance mula po doon sa ating force papunta doon sa ating point kung saan tayo kumukuha ng moment. Di ba? Okay, so yung Tx natin, dito siya, and then perpendicular distance daw po, ilan daw po yan? Okay, meron na pala sa kabila, no? 700 mm, or that is 0.7 meters. Okay, so moment arm ni Tx, 0.7 meters. Okay, tapos na po tayo kay Tx. Kay Ty naman po tayo. Okay, buhayin ko lamang po yung mga ibang rasulan para hindi nakalila, no? Yan. Yan siguro ito. Okay, yan. Okay, so kay Tx naman, kay Ty naman po tayo, kunin natin yung component ni T along the y direction. Okay, kung mapapansin nyo, si Ty is katabi niya sa 20 degrees, therefore cosine. And then yung ikot ni Ty, okay, is still counterclockwise, therefore negative po siya. And ang kanyang moment arm guys, perpendicular distance mula dun sa force papunta sa point is 350 millimeters, or that is 0.35 meters. Tama. And then, meron po tayong in-assume, okay, this is an assumption guys, no? In-assume po natin yung direction ng ating moment at D is clockwise para mag-positive po siya. Okay? So, assumption lamang yun, guys. Kapag nag-negative po tayo mamaya sa silog dating M sa equation po na ito, okay, ibig sabihin mali yung assumption natin. Pero hindi ibig sabihin mali na yung ginawa natin kanina. Ang gagawin lamang po natin ay babalik pa rin lamang po natin yung in-assume natin. Okay? Yan. And ulit lamang po yan, no? Okay? Solving for ating moment. Okay? So, para sa ating moment, guys, ang gagawin lamang po natin, itong term po na ito, okay, ilipat po natin siya sa kabilang side. Okay? Kapag nilipat po natin siya, itong negative na dalawa ay magiging positive. Okay? And then guys, kung mapansin nyo, ito po yung ating T na nasolve natin kanina. Okay? So T sine 20 degrees times 0.7 plus T and 20 degrees times 0.35. Solving for our moment, that is 107.98 Newton meter. And that is our answer. And kung mapapansin nyo guys, positive po siya. Ibig sabihin, tama po yung assumption natin na clockwise po yung moment na nandito sa point D. Now, kung negative man po yung lumabas dito, worry not guys, 107.98 pa rin po yung ating sagot dyan. Okay? Ang mali lamang po doon, okay, so mali lamang po yung assumption natin. Okay? Clockwise na po yung direction niya. Ay, counterclockwise lamang po yung direction. Naintindi po ba yun? Okay? Yan na. Napakadali lamang po. Okay? Yan. Next naman guys, number 3, if the allowable moment at the midpoint of the bow is 150 Newton meter, determine the maximum pull that an archer must apply to the bowstring. Okay? So paano daw guys kung ang M max
kung yung capacity daw ng ating section dito sa D ay 150 Newton meter. Tama. Okay. Paano ba yun? Okay. So di ba nakakuha po tayo kanina ng equation na M equals T sine 20 degrees, blah, 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 blah. Okay. Yung M kanina, yun yung sinusolve natin. And then, meron na po tayong nakuha kanina na T. Okay. Yung value ng ating force T. Okay. So ngayon, ang gagawin na lamang po natin, ang hahanapin naman po natin is si value ng T ulit for a moment of 150 Newton meter. Okay. Solving for T, guys, ang makukuha po natin ay 263.94 newtons. Okay. However, is that the final answer? Okay, munahin nyo muna yung circle, guys, ha? Hindi po yan yung ating final answer. Okay, bakit po hindi yan yung final answer natin? Kasi po, ang hinahanap, okay, determine the maximum pull na ng archer ma-supply. Okay, hindi po yung maximum P yung hinahanap po natin. Ang hinahanap natin is yung paghila ng ating archer. Okay, so paano ba natin kukunin yan? Hindi ba yung ating paghila ay equal lang sa dalawang T cosine 70 degrees? Okay, di ba? Tama po. So P equals 2T cosine 70 degrees. Now that we have our T from here, the 263.94, ang makukuha natin P is 180.55 newtons. And that is our final answer for question number 3. Okay, naintindihan po ba yun? Any questions so far, guys, for our situation number 1? Napakadali po ba? Okay. Okay, hindi na tayo na. Punta naman po tayo sa ating situation number 2. Okay, marahil yung ibos po sa inyo, lalo po yung mga merong subject na review para sa inyong college, no? Is na-encounter na po itong problem na ito several times. Siguro din po, baka kasama rin po ito sa mga exams or seat works na binigay po sa inyo nung nasa stocks of rigid bonds po kayo. Okay? Ganun din po kasi yung case ko, no? Okay? So, isolve po natin ito. Papakita ko po sa inyo na kung minsan hindi, kung minsan mas okay na okay yung mga madadali or apparent na agad sagot sa atin. Okay? Bakit ko nasabi? Tingnan po natin. Okay. Situation number 2. A beam holds the cylinders as shown. Each cylinder weighs 800 newtons and has a diameter of 600 millimeters. The width of the bin is 1.2 meters, neglect friction. Okay, that is a big magic word, guys, neglect friction. Okay, ibig sabihin, wala pong friction dito at wala pong friction dito. Tama? Okay, at ganoon din po dito. Wala din po tayong friction dito. Okay, okay. Unahin po natin yung ating number 3. Which of the following gives the reaction at the surface F? Okay, ano daw po yung reaction sa surface F? Okay, si RF, hinahanap daw po natin. Guys, kung wala po tayong, kung wala po tayong friction dito, okay, at wala po tayong friction dito, ibig sabihin, wala po tayong vertical force, vertical reaction force sa sides ng bin or sa walls ng bin. Okay? Ang meron lang po tayo is purely horizontal forces. Okay? So kung titignan po natin as a whole itong ating system, ang vertical forces lamang po natin ay si RF at si RG na equally spaced po sila sa ating bin. No? Okay? So kung i-analyze po natin sila as a whole, magsa-major forces along way lamang po tayo upward positive. Okay? Dahil po, symmetrical po ulit ito. No? Kung hahatiin ko siya sa gitna, symmetrical po ulit yung ating figure. So si RF at si RG equal po yan panigurado. Okay? So si RF equal kay RG. So gawin natin 2RF positive upward. Okay? And then meron po tayong tatlong cylinder. Okay? Yung tatlong cylinder natin, 800 newtons each yung kanilang weight. So 3 times 800. Okay? Solving for RF, ang RF po natin, which is equal din sa ating RG, ay 1,200 newtons. At ganun po kasimple, nakuha po kagad natin yung number 3. Okay? I-skip lamang po natin yung 1 and 2, pero nakuha po kagad natin yung number 3, which is in our advantage, no? Dahil nakaka-motivate yan pag may nasagutan ka agad. Okay? Yan. Okay. So balik tayo sa number 1. Which of the following gives the force at point A? Okay, so meron daw po tayong point A, which is a contact between two cylinders. Okay? So if there is a contact, ibig sabihin, guys, magkakaroon po sila ng force. Okay? So reaction in between them, no? Kung mapapansin po natin, since equal po yung diameter ng lahat ng bins po natin. Okay? Ibig sabihin, yung radius po nito at radius po nito ay equal. So ibig sabihin, itong isang buong side po na ito ay 2R, no? At dito, R din po ito, R din po ito. Okay? 2R din siya, no? R din ito, R din ito, 2R din siya. Okay? So ibig sabihin, guys, this is an equilateral triangle. Okay? Kung equilateral triangle yan, guys, okay, 60 degrees po lahat yung kanilang angles. Okay? Okay. So kung ganyan, paghiwalayin po natin sila. Kaya kapag paghiwalayin po natin sila, lalabas po yung mga contact forces yan or yung mga reaction. Okay? Yan. And then, para po sa problem number 1, i-isolate po muna natin yung ating unang bin, yung nasa taas, no? Since andun po yung gusto natin hanapin, itong si RA. Okay? So, isolate natin, no? At kung makikita po ulit natin, symmetrical po ulit siya, no? Symmetrical po ulit yung RA at RB po natin. Okay? Ibig sabihin yung RA at RB, once again, ay equal. Okay? Yan. So, summation forces, vertical naman po tayo or along y-axis. Positive, positive, upward. Okay? So, si 2RA sin 60 degrees, bakit po? Okay, dalawa po silang RA since equal naman po yung RA at RB natin and this is 60 degrees, tama? So kukunin natin yung vertical component ng ating RA and that is RA sin 60 degrees. Minus 800, downward na force, which is the weight of the cylinder, okay, equals 0. Solving for RA, guys, that is 461.88 newtons. Okay? So nasolve na po natin agad yung ating RA. Okay?
Next, yung naiwan din po natin na number 2, which of the following gives the reaction at the wall D? Okay guys, so ngayon, dahil si RD ay nandito sa isa pang cylinder, i-shift naman natin yung attention natin sa kanya. Okay, i-isolate naman po natin siya. Okay, kung mapapansin po natin, okay, action-reaction principle po, no? Kung yung RA natin kanina papunta dito, syempre, pagdating naman dito, babaliktad yan. Tama po. Okay. And then another assumption here, guys, no? Actually, this is not an assumption. Actually, this is what happens, no? In the system. Kung mapapansin po ninyo, wala po tayong contact forces sa C. Okay. Bakit po kaya wala tayong contact forces sa C? Okay, this is a critical point sa ating problem. Dahil kapag hindi mo po alam na wala pong contact force sa C, ay mahihirapan ka po isolve itong problem na ito. Bakit po kaya? Okay. Mapapansin po ninyo, okay, meron po tayong tatlong cylinder. Okay. Balikan po na lang po natin yung kaninang figure. Mas madali po natin siyang mag-visualize doon. Okay. Ayan, no? Kung mapapansin po natin, guys, no? Ang nangyayari po dito is yung 800 Newton dito sa taas, guys, is pababa siya. And then, tinutulak niya, guys, itutulak niya ngayon itong dalawang cylinder na ito. Okay? So, snug fit lamang po siya, sakto lamang po. Di ba po, ang ating diameter is 600 millimeters. Okay? So, saktong-sakto lamang po yung dalawang cylinder natin dito sa baba. Okay? Dahil 1,200 po yung ating width ng ating bin. Okay? So, ang nangyayari, guys, itutulak nitong nasa taas itong dalawa para maghiwalay sila. Okay? Pinaghihiwalay nila sila. Nung nasa taas, pinaghihiwalay yung dalawa sa baba. Okay? Ngayon, guys, kung pinaghihiwalay yan sa baba, okay, ang nangyayari dyan is kung tatanggalin natin itong wall na ito, okay, kung tatanggalin natin yan, ang mangyayari eventually, guys, is maghihiwalay ito. Okay? At ang mangyayari doon, guys, wala nang contact. Okay? Siguro sasabihin niya sa akin ngayon, is sir, may contact pa rin naman siya ngayon. Okay? Pero nasa point siya ngayon, okay? Nasa point siya ngayon ng critical, meaning, zero na yung magiging contact force nila. Dahil konting increase lamang natin dito, okay? Konting taas lamang natin dyan, 1,201 yung ating width ng ating bin, automatically wala nang contact yan. Tama? Matatanggal na. Kahit sabihin natin 1,200.0000001. Okay? Ganong kalit na tolerance, mawawalan na po ng contact yung dalawang cylinder sa ibaba. Okay? Kaya snug fit po siya ngayon. Okay? Kung yun po yung dahilan, kaya wala po tayong reaction dito sa ating point C. Okay? Wala po siyang contact. Okay? Dahil 600 po yung ating diameter ng bawat bin, and then 1,200 po yung ating width ng ating bin. Okay? Konti na lang, guys. Konti na lang ay maghihiwalay na sila. Okay? Kaya kung mapapansin nyo dito, wala po tayong inilagay na reaction at point C. Okay? Naintindihan po ba yun? Okay, tatandaan nyo yun, guys. Kung nakita nyo ulit itong problem na ito, okay, analyze nyo pong mabuti. Okay, kung magkakaroon ba sila ng contact sa point po na ito. Okay? Okay. So, ang hinanap is reaction at D. So, paano natin muna yung reaction at D? So, summation of forces along X po tayo. To the right, positive. Okay? So, si RD, to the right siya, positive, minus si RA. Okay, si RA ngayon ay to the left na po siya, so negative. RA cosine 60 degrees, yung horizontal component ni RA po ngayon, na? Okay, equal 0. Since wala naman na po tayo ibang horizontal forces dyan. Okay, meron sana sa point C, kaso nga lang, yun nga, 0 po yung nandyan. Wala na po silang contact. Okay? So, our RD here is 461.88 cosine 60, and that is 230.94 newtons. Okay, so that is our final answer for question number 2. Okay, opposite with ng ating bin. Okay, konti na lang, guys, konti na lang, ay maghihiwalay na sila. Okay, kaya kung mapapansin nyo dito, wala po tayong inilagay na reaction at point C. Okay, naintindihan po ba yun? Okay, tatandaan nyo yun, guys, ha? Pag nakita nyo ulit itong problem na ito, okay, analyze nyo kung mabuti. Okay, kung magkakaroon ba sila ng contact sa point po na ito. Okay? Okay. So, ang hinanap is reaction at D. So, paano natin muna yung reaction at D? So, summation of forces along X po tayo. To the right, positive. Okay? So, si RD, to the right siya, positive, minus si RA. Okay, si RA ngayon ay to the left na po siya, so negative. RA cosine 60 degrees. Horizontal component ni RA po ngayon, na? Okay, equal 0. Since wala naman na po tayo ibang horizontal forces dyan. Okay, meron sana sa point C, kaso nga lang, yun nga, 0 po yung nandyan. Wala na po silang contact. Okay? So our RD here is 461.88 cosine 60, and that is 230.94 newtons. Okay, so that is our final answer for question number 2. Okay, of situation 2. Naintindihan po ba? Okay, medyo bilis tayo ngayon, guys. Ha? Okay, so may questions pa po ba? Okay, if none, let's proceed with situation number 3. Okay, situation number 3, okay, meron na po tayong wheel of 10 cm radius. Carries a load of 1,000 newtons as shown. Kaya force P required to start the wheel over the 5 cm block. Okay, so meron po pala. Find the reaction at the block. Okay, so solve natin, ha? Yan. So meron daw tayong 1,000 newton na kinikerry ng ating wheel. Okay, and then meron siyang force P na horizontal. Yung force P, parang yung hinahatak yung wheel natin para mag-jump over, o hindi mag-jump over, mag-roll over siya, mag-roll over siya dun sa ating 5 cm block. Okay, so ang mangyayari po dito, guys, is magkakaroon po tayo ng reaction sa part po na ito. Okay, so tatandaan nyo po ito, guys, no? Lahat ng contact sa mga circle na frictionless, okay? Tandaan nyo, guys, ha? Contact to circle, which are
frictionless. Reactions, okay, so pasensya isulat ko, will pass through the center. Okay? So kahit saan yan guys, kahit saan na-comprehend, meron din dito yan guys. Lahat mo yan ay dadaan sa sentro ng ating circle. Okay? Naintindihan po ba natin? Ngayon guys, kung mapapansin nyo, kapag mag-roll over itong ating, mag-roll over po yung ating wheel sa ating 5 cm block, magkakaroon din po yan ng reaction ngayon. Okay? Kung saan sila magkakaroon ng contact. Yan po yung R na hinanap natin, number 2. Okay? So yan. And then, 10 cm radius daw po yung ating wheel. Tapos, 5 cm po yung block. So, kati po, no? Yan. So, makakabuo po tayo ngayon dito ng triangle. Okay, na may angle theta. Okay, compute po natin yung angle theta na yan. Okay, so cosine theta. Cosine is adjacent. Okay, adjacent to hypotenuse. Ano may adjacent niya? Itong side na ito, which is 5 centimeters. And then hypotenuse po niya is ito, yung ating radius, which is 10 centimeters. So our theta guys is 60 degrees. Okay, yan po yung ating theta. Okay, next. Okay, so makakabuo po tayo. Okay, balikan po natin. Makakabuo po tayo na tinatawag natin force triangle dito. Okay, next. Okay, so makakabuo po tayo. Okay, balikan po natin. Makakabuo po tayo na tinatawag natin force triangle dito. Okay, ano ba yung force triangle? Okay, so kung i-redraw natin itong ating mga forces na nag-act sa ating wheel. Okay, una, meron tayong 1,000 newtons pababa. Okay, and then meron tayong T to the left. And then lastly guys, since in equilibrium po, no? In equilibrium po yung ating system dito, ibig sabihin kailangan mag-form ng closed loop. Okay? Okay, closed loop yung ating mga forces. So si R, sasakto yun guys, i-close niya yung loop na ito. At magkakaroon po tayo ng force triangle. Okay, so yan po yung data natin. So gagawin po natin is summation of forces along Y. Okay, paano mo natin isa summation yan? Okay, so we have R sine 30 degrees. Okay, saan po nanggaling yung 30 degrees? Ito po. 30 degrees since this is 60 degrees guys. No? Okay, dito din po yan. This is 30 degrees. Okay, yan. So R sine 30 degrees. Okay, yan po yung vertical component ng ating reaction dun sa block. Okay, minus 1,000, yun po yung ating weight. Okay, yan. So our reaction is 2,000 newtons. Nakuha po kagad natin yung ating sagot sa number 2. Yan lang po kasimple. And then, summation of forces along X. Okay, paano po natin gagawin yan? Meron po tayong reaction, yung horizontal component niya, R, cosine 30 degrees. Okay, to the right siya guys, so positive. Diba? Ito yun. And then, yung P natin, to the left, negative. Okay, nakuha na po natin yung ating reaction. Okay, so our reaction na 2,000, substitute po natin dito. 2,000 cosine 30 degrees, our P is equal to 1732 newtons. Okay, ganun naman po siya kadali. Okay, so next problem naman po tayo. Okay, if P will be inclined such that P is minimum, determine its magnitude and direction. Okay, so kung i-incline daw natin itong si P, okay, aalamin natin ngayon yung kanyang magnitude and direction na kung saan minimum siya. Okay, minimum siya. So kung makita nyo dito, this is maximum minima. Okay, pero guys, doon sa drawing natin force triangle kanina, mapapansin natin, hindi natin kailangan ng force triangle. Bakit? Tingnan natin, i-incline nga po natin yung P sa force triangle. Okay, i-incline natin siya, no? Okay. Kung mapapansin nyo dito guys, ito na po yung pinaka-maikling na pwedeng dito sa P, no? Ito na po yung pinaka-maikling length. Okay, kapag nilagay ko pa yan dito, tinuloy ko pa yan dito, mas mahaba na to kaysa dito. Okay? So, ano po yung angle? Okay? Ano po sa tingin nyo yung angle? Okay? Ano po sa tingin nyo yung angle dito para maging minimum siya? Okay? Anyone in the comment section? Okay? Ano sa tingin nyo yung magiging angle niya para maging minimum yung ating P? Okay? Yun, comment edit tayo. 90 degrees. Tama po kayo guys. 90 degrees po yung kailangan natin dyan para maging minimum po siya. Okay? Kung mapapansin niyo po, yun o, pinakamaikli na yan. No? Yan. So, para makuha natin yung magnitude ng ating P minimum, gagawin na lang po natin trigonometric functions. Tama po? Okay, so this is 60 degrees. Okay. So sine 60, opposite. Ano yung opposite niya? That is our P minimum. Okay. Hypotenuse. Okay, that is 1,000. Okay, so P minimum is 1,000 sine 60. That is 866.025 kilonewtons. Okay. And then, yung direction niya, okay, hindi ko na po pala nilagay dito yung direction. Excuse me. Yung direction po niya, ay syempre, paano po natin ito gagawin? So this is 90, this is 60. So this is 30 degrees. Dati po itong 90 or right angle. Okay. So ibig sabihin, kung 30 degrees ito, this is 60 degrees. So ang kanyang direction is 60 degrees. Okay? Okay, naintindihan po ba? Any questions so far before we proceed with situation number 4? O mabilis tayo ngayon guys, no? Okay? So water break lang po muna ako. Medyo sumakit po yung lalamunan pa saglit na. Okay? So kung may questions po kayo, chat nyo po agad dyan guys. Sasagutin po natin agad. Okay? Inom lang ako ng tubig saglit.
Wala na po ba tayong question dyan, guys? Okay, mabilis po tayo. No? Medyo magtatagal naman po tayo mamaya kung po kayo magdadala sa ating cables. Okay? So, situation number 4. Sabihin nyo guys, if nabibilisan po kayo, no? Mahaba-haba po yung time natin. Yeah. Situation number 4. The 15 block C rests on the uniform bar AB, having a weight of 20 newtons. The cable connecting C to B passes over a frictionless pulley at B. So, sabihin, wala po tayong additional forces din sa point D na yan dahil frictionless naman po siya. Sabihin yan guys, kung meron po tayo ditong tension, kung ano man po yung magnitude ng force dito, yun din po yung magiging magnitude na dyan. Okay? So number 1, find the tension in the cable. Okay? And number 2, find the force acting between the bar and the block. Okay? So una, i-cut pa natin itong ating force, itong cable dito. Okay? So marireveal po yung tension na kinikerry ng ating cable. Okay? And then cut din po natin siya dito. Marireveal po yung kinikerry niyang tension force. Okay? And then yung ating block C is 50 newtons. And then yung ating bar AB is 20 newtons. Okay? I-resolve po natin yung ating components ng ating T at point B. No? So T sine 30 degrees yung kanyang vertical. Okay? And this, yung kanyang horizontal naman po ay T cosine 30 degrees. Okay? Yung ating 20 newton na weight, okay? Weight po yan ng ating uniform bar. Okay? Take note, uniform po ito. Ibig sabihin, kapag sinabi natin uniform yung ating material, yung kanyang yung center of gravity ay equal or coincident na sa isang lugar sa kanyang geometric centroid. Okay? Yeah. Engineering mechanics 4 po yan. Okay? So kapag sinabi uniform, homogeneous, yung center of gravity ay nandun din po. Yung center of gravity ng object ngayon is andun din po yung centroid natin. Yung centroid natin is coincident sa ating center of gravity. Okay? So this is, how long is this bar ba? 2 meters, 6 meters, or 8 meters. So nasa gitna po siya yung kanyang centroid or yung kanyang CG. So 20 newtons, okay? 4 meters from A po yung location niya. Okay? So gagawin po natin dito, summation moment at A po tayo. Equal 0. Bakit po tayo magsa-summation moment at A? Dahil guys, kung mapapansin niyo po, at A guys, this is a pin. Ibig sabihin, wala po siyang restraint para mag-move na ay mag-rotate. No? Wala siyang restraint na mag-rotate. Ibig sabihin, wala po tayong moment dyan. Kaya po, equal sa 0. Okay? In equilibrium po tayo dyan. Wala pong magiging moment. Okay? So yan po yung isa sa mga technique kung saan po tayo pwedeng mag-moment. Mag-moment po tayo in points where M is 0. Okay? Or walang moment doon. Okay? Yan yung technique yan guys. No? Lalo sa mga process kapag nag-analyze na po tayo doon. Okay? So, mag-moment po tayo kung saan mag-0 yung moment doon. Okay? Summation moment at A, counterclockwise positive equals 0. Okay, una, 15 newtons. Moment arm po niya or lever arm niya is 2 meters. Plus, yung 20 na weight ng ating uniform bar, 20, at kanyang moment arm po ay 4. Positive dahil clockwise po siya. Yung ating tension T, ito po yun, yung tinutukoy natin dito. Ang kanyang lever arm is 2 meters still. Okay? And then, mapansin nyo, ang ikot niya po sa ating A is, excuse me, is counterclockwise. So, ibig sabihin, this is negative. Okay? Yung isa naman po, si T sine 30 degrees. Okay? So, kapansin nyo, ang ikot niya rin po is counterclockwise. So, that is negative. And then, yun nga po, ang kanyang moment arm is yung kabuuang length po nito, 2 plus 6. That is 8. Okay? So, sir, bakit wala naman pong moment C? Sorry. Wala pong moment C cosine 30 degrees. Ay, T cosine 30 degrees. Okay? So, mapapansin nyo guys, okay? Ang assumption natin din guys is nasa center line yung point B na yan. Okay? Doon po nag-act yung ating tension. Okay? So, ibig sabihin, si T cosine 30 degrees ay wala po siyang moment arm above A. So, kung 0 yung moment arm niya, diba? Ang moment natin is F times D. Kung 0 yung D, wala po siyang moment. Okay? Yan lang po. So, simplifying that guys, 180 minus T. Okay? Pinactor out naman po yung T dito. 2 plus 8 sine 30 degrees. Okay? Getting T guys, that is 30 newtons. Yan po yung tension sa ating cable. Okay? Wait. Next naman, find the force acting between the bar and the block. Okay. So, kapansin po dito, idinrawing po natin yung system dito kung ano po yung nangyayari. No? So, meron po siyang tension na 30 newtons dito. Inaangat po niya yung ating block C. However, meron pong weight yung ating block na 50 tons. Okay, so ibig sabihin, hindi po totally aangat yung ating block C dahil kulang po siya. Okay, 30 newtons lamang po ito and then 50 newtons lamang po ito. So, kung titignan po natin quickly, so meron pa po tayong balance na 20 newtons. Tama po ba? So, saan po napunta yung 20 newtons na ito para maging in equilibrium yung ating force about Y? Okay, so syempre, makukuha po yan doon sa contact between yung ating block C and then yung ating bar. Okay, yan po yung itawag natin normal force. Okay, summation of forces along Y, 30 pataas, positive, minus 50 yung weight, pababa, negative, and then yung ating normal force, N, equals 0. Okay, N equals 20 degrees. Ay, 20 degrees, 20 newtons, I mean, no? Okay, take note guys, no? N cannot be negative. Okay, hindi pwede maging negative yung N natin dyan. Bakit? Ano ba mangyayari pag negative yung N natin? Okay? Ibig sabihin,
may nakadikit dito, may adhesive ba yung ating block C at AB para mag-resist siya ng tension force, di ba? Hindi. Okay? So, hindi ganun po siya, parang nagre-rest lang yung ating block C sa ating uniform bar AB. Okay? So, sa problem po na ito, and cannot be negative. Kapag negative po yan, ibig sabihin, umaangat na po yung ating block C. Okay? Hindi na po siya in contact sa ating uniform bar AB. Naintindihan po ba? Okay. Yan na. Next, number 3, find the reaction at A. Okay. So, kapag kumukuha tayo ng reaction, guys, okay, ang ginagawa po talaga natin is nag-assume po tayo ng direction ng ating mga reactions at wala pong problema doon. Dahil pagdating po sa pagkuha ng reactions, kapag negative po yung nakuha yung value, babalik pa rin nyo lamang po. Okay? Babalik pa rin nyo lamang po yung ating mga directions. Okay? So, una, Ry, and then Rx. Okay? Kung papansin po ninyo, this is a pin. Okay? So, ibig sabihin, pwede siya mag-rotate freely. Pero hindi siya pwedeng mag-move up and down, left or right. So, meron siyang restraint or reaction. So, Rx or Y. Okay? So, summation of forces along X, positive to the right. Okay, meron tayo positive na Rx minus yung ating T cosine 30 degrees na to the left, negative. So, our Rx, guys, is T cosine 30 degrees. And our T is 30 newtons. So, our Rx is 25.98 newtons. Okay, next naman, summation of forces along Y. Okay, so we have our Ry, positive. So, upward. minus 50 yung weight, minus 20 yung ating weight na ating bar, plus T, okay, positive, upward, and then plus T sine 30 degrees, positive again, upward, equals 0. Okay? So for our Ry, that is 25 newtons. Okay? So panigurado guys, kapag multiple choice ito, nasa choices itong 25.98 at 25 newtons. Huwag po kamali na yan po yung isasagot nyo. Okay? Dahil ang hinahanap dito is final reaction, yung resultant reaction po yung hanap natin. Okay? Mapapansin nyo, pwede nating kunin yung resultant ng Rx at Ry. Okay? So using Pythagorean theorem, kagaya ng tinuro ko last, okay? Square root of 25.98 plus x squared, our reaction at A is 36.05 newtons. And that is our final and correct answer. Okay? Naintindihan po ba yun, guys? Okay? Naintindihan po? Okay. Wala pong question? Proceed po tayo sa ating situation 5. Okay, pero before pala yan, discuss po muna natin yung ating tables. Okay, babalik po tayo dun sa ating OneNote. Okay, 754. Okay. So, analysis of cables, guys. No? So, guys, cables are flexible, hence incapable of developing internal forces other than tension. Okay. So, try nyo kaya, guys, no? Meron kayong cable, tapos i-push nyo sila inward. Okay? So, ang mangyayari, mabalot lang yan, ganyan lang yan, no? So, unlike kapag pinul nyo, okay, hinila nyo, guys, yung ating rope or yung ating cable, okay, magiging straight siya, no? Kaya nyo mag-carry ng ating tension. Okay? So, tatandaan natin, cables are flexible, ang kaya lamang yung dalhin ay tension. Right? Next, when subjected to gravity loads, horizontal component of all internal and reaction forces is constant and is minimum. Wait. Supposedly, guys, meron tayong suspended cable. Okay. May support tayo dito, no? Yan. Meron tayong cable dyan. Tapos, syempre, acted upon by gravity loads. So, yung gravity loads natin is purely vertical. Tama po ba? Okay. So, ibig sabihin, guys, along the length of the cable, there is no change. Okay? There is no change in, guys? There is no change sa ating horizontal forces. Okay? Hindi po nagkakaroon ng horizontal forces dito. Ibig sabihin, constant po yung ating value ng ating Tx. Okay, this is our Ty. So this is Ty, Tx. Okay? Kasi kung magka-cut tayo dito, guys, okay, cut tayo dito, yung Ty, meron kang makukuha dito na pwede mong ibawas or idagdag sa kanya kapag nag-summation of forces ka. Diba? Tama ba? Meron ka kasing gravity load dito. Pero kapag nag-summation of forces ka, along X, guys, wala ka namang ibang pwedeng kunin dito. May X, wala pwede idagdag or ibawas sa kanya. So, ibig sabihin, ma-maintain lang yan, guys. Okay? Kapag kinat ko yan, ito yung aking Ty, ito yung aking Tx, okay? Tapos ito yung aking mga forces, or yung aking mga loads, gravity loads, guys, no? Within W, okay? Tapos, lalabas dito ngayon yung ating T, okay? That is Tx din, okay? Summation of forces of X, wala kayong ibang forces dyan, guys, no? Kundi Tx lamang, okay? Tx equals Tx, ibig sabihin, walang nangyayari ito sa Tx natin. Hindi siya nababago, constant siya when acted upon by gravity loads. That is why, magiging TO yan. That is our minimum also. Okay? Magiging minimum po nating tension yan. Okay, saan nag-occur yung minimum po na yan? Nag-occur po yung minimum na yan at lowest point. Okay? Nag-occur po siya sa ating lowest point. Okay? So, yan po yung ating intro. Pakita po natin yung iba't ibang klase ng ating cables. Okay? Okay. So una, cables under concentrated loads. Okay. Sa ating cables under concentrated loads, meron po ako nilagay na formula po dito. TOY equals M, where TO is the minimum tension, Y is the vertical distance from cable to cord, connecting the two supports, and moment at equivalent at simple B.
Okay? So technique po kasi itong TOY equals M. Okay, so paano po ba ginagamit yan? So for example, okay, meron po tayong cable dito. Okay. Ito po yung support natin. And then meron tayong mga forces dito. So meron P1, P2, and P3. Okay? And then meron tayong cord na nagko-connect between sa ating support. Okay. Ngayon guys, gagawa po tayo ng equivalent simple beam. Okay, paano po ba equivalent simple beam? So, drawing tayo dito ng simple beam, no? Yan. Ano po ba yung supports? Teka, wala ako dito. Yan. Okay. Tumay po tayo, no? Okay. So, yung sinasabi ko kanina, guys, pagdating po sa cables under concentrated loads, may mga technique po yan. Okay. Yung nilagay ko po din sa inyong module, okay, yan po yung isa sa mga technique. Okay. Pero, kapag cables under concentrated loads kasi, pwede din po natin siyang isolve na conventionally. Okay. Na-apply lang po yung technique na ito if may given po tayo certain vertical distance yung Y po na hinahanap dyan. Okay. Kasi, guys, pwede siyang isolve ng yung summation of forces X, Y, okay, yung summation of moment. Pwede natin isolve yung mga cables under concentrated loads ng ganun lamang po. Okay? Pero nilagay ko lamang po itong technique po na ito para magamit nyo kapag meron kayong makitang problem na applicable siya. Okay? So dito guys, okay? So dito meron tayong gagawing equivalent simple beam. Okay? Dito sa ating equivalent simple beam, ang gagawin lamang po natin, yung point loads po dito, okay, is ilalagay po natin siya, iloload po natin siya doon sa ating equivalent simple beam. No? Okay. So dito po sa ating equation, we have M equals TOY. Okay. So kapag daw, kinuha mo yung moment, for example, dito. Okay. Kumuha ka ng moment dito. Moment M. Okay. Tapos i-plug in mo siya dito sa equation na to. Moment M. Tapos TO, yan po yung hahanapin mo guys. Okay. Tapos yung Y guys is yung distance mula dito sa point na to papunta doon sa cord na nagko-connect doon sa dalawa nating support. No? Ilalagay natin yung Y dyan. So makukuha mo guys, TO equals M over Y. Tama? Okay. Ngayon guys, madali mo na makukuha ngayon itong TO, yung minimum natin. Yung minimum tension natin. Okay? Na nag-occur doon sa ating nag-occur po sa ating lowest point. No? So ganyan po yung technique na yan. Pero guys, pwede din naman natin ito isolve ng conventionally. Papakita ko po later. Okay? Yung ipapakita ko po solution sa inyo mamaya is conventional method lang po. Okay? Yan. Next naman po, dito sa ating cables under distributed loads. Okay? So ito po yung bibigyan natin pansin. No? Dahil medyo may mga equations po tayong kailangan aralin dito. Okay. So pagdating dito, cables under distributed loads, dalawang klase po yan. Parabolic or catenary. Okay. Sa parabolic guys, okay, loadings is distributed uniformly along the horizontal. Okay. So ibig sabihin guys, yung loadings natin, ganito siya. No? Horizontal siya. Okay. Meanwhile, kapag catenary kasi guys, loading is uniformly distributed along the length of the cable. Ibig sabihin, kung ano yung shape ng cable na yan, susundan yan ng ating loads. Okay. Ganyan po siya. Which is, mas mahirap po itong catenary cable po na ito. Okay? Meron po siyang hyperbolic functions, hyperbolic trigonometric functions. Sa pixel, guys, never po lumabas itong catenary. Okay? Never po siya lumabas. Hindi ko lamang po sure, no? If this November 2024 is lumabas po siya. Pero recent, sa ibang board exams, is hindi pa po siya lumalabas. However, lumabas po ito sa board exam po namin, hindi po sa PISAD, kundi sa MSTC. Okay? Sa MSTC po siya lumabas. Okay? Ganun po karandom si Sir Dakay. Okay? Lumabas po siya doon. Okay? Yan. Pero pagdating sa PISAD guys, parabolic cables and then yung cables under concentrated loads lamang po yung lumalabas. Okay? Pero syempre, aralin pa rin natin itong catenary. Mali, mabigyan ulit ni Sir Dakay, di ba? Okay? Yan. So pagdating po dito sa ating loadings, sa ating parabolic cables, no? Okay, ito po yung pagtutuunan natin ng pansin. Okay? Dito kasi guys, ang gagawin po natin, i-cut po natin siya sa lowest point, no? So ang mangyayari, kapag kinat po natin siya, ano po ba yung forces sa ating lowest point? Okay. Ang forces po sa ating lowest point, guys, is yung TO lamang. Kasi dito sa lowest point na yan, yung slope po ng tangent line dyan is 0. Ibig sabihin, purely horizontal lamang po yung pwedeng
force na ma-extract natin doon sa ating lowest point. Okay, ano po ba yung horizontal force natin sa cables? Hindi po ba yun yung TX na pinakita ko po sa inyo kanina? O yan po yung TO na sinasabi ko po? Na? Okay, so yan po yung minimum. So ang gagawin po natin dyan is, yun nga po, ikakat natin siya doon sa lowest point para ang lumabas lamang is yung kanyang TO or yung kanyang minimum tension. Okay, then no? Oops. Yan, yan. Yan. Yan na. So yan. So TO naman po ilalabas dyan. Meanwhile guys, no? Dito po, okay? Dito po sa reaction na to, magkakaroon po tayo ng tension T. Okay? So tatandaan din po natin guys, kung sino po yung mas mataas doon sa dalawang support, siya po yung may mas mataas na tension. So habang tumataas ka guys, is tumataas yung tension mo. Okay? Tapos, kung hatiin natin yan dito, yung partial na load natin, yun lamang po yung makikita natin. Okay? So pwede natin siyang kunin into an equivalent point load. Okay? W na malaki, or that is our uniformly distributed load, W omega O, times yung ating X. Okay? Ito po, yung net niya. Okay? Ngayon, ang mangyayari dyan guys, gagawin po natin siyang isang force triangle. Okay? Kapag ginawa po natin siyang force triangle, ganito po yung magiging itsura niya. Okay? So si T, yan siya, no? Yan yung angle theta. Okay? Ito po siya, no? And then, si weight po, yan po yung ating omega X, o yung ating total weight doon sa certain distance X na yan. And then, yung ating PO, yan po yung ating minimum tension sa lowest point, no? So makakakuha na po tayo ngayon dito ng ating force triangle. And itong force triangle po na ito po yung gagamitin natin para ma-derive yung mga equations na nandito. Okay? So una, paano ba natin kukunin si T? Okay? Kung natin si T, since hypotenuse po yan guys, no? Hypotenuse po yan ng right triangle. Okay? Right triangle po kasi ito. Okay? So para makuha po natin yan, Pythagorean theorem naman po. Okay? Square root ng square ng ating leg, which is TO squared, plus yung isa pa nating leg, WOX squared. Okay? So makuha na po natin yung T. Okay? Tangent theta. Paano ba natin kinukuha yung tangent theta? Opposite, okay? Si big W or yung ating omega OX, okay? Over adjacent, TO. Yan po. Nakuha po natin mula sa ating first triangle. Okay? Ngayon naman po, pagdating po sa ating lowest point, gagawin po natin siyang origin. Okay? 0, 0 siya. Ganun guys, no? 0, 0. Yan po yung magiging origin natin. Okay? Ang mag-form natin equation dyan guys is WOX squared over 2TO. Saan po galing yan? Okay? Hindi po ba yung tangent theta, okay, ay equal po yan sa dy over dx. Okay, magka-calculus lang tayo ng mabilisan na. Okay, so ibig sabihin, dy over dx equals omega ox over to. Okay, dy omega ox over to dx. Integrate po natin ito. Okay, y equals omega o over to. Okay, paano po gagawin natin dyan? X squared, power rule, no? Okay, so kung makapansin nyo, ito at ito guys ay equal. Okay, ignore na po natin yung arbitrary concept po dito, no? Okay, dahil pwede naman po natin siya ilagay as definite integral later on kung gusto po natin, ang solution natin is using integral. Pero kung by deriving, no? Kung pag-derivation lang po, pwede na po ito. Okay? Yan. So next guys, length ng ating table. So paano ba tayo kumukuha ng length ng table? Pwede tayo sa integral calculus. x1 to x2, okay? Square root 1 plus dy over dx squared dx. Diba? Ganyan yan, no? Ano ba yung dy over dx natin? Ito yun, no? WOX over TO. Diba? So substitute lang natin yan. Makukuha natin yung ating length ng ating table. Okay? Naintindihan po ba yun kung saan nang galing? Okay? So kuha lamang po tayo ng force triangle. Okay? Gamit po yung free body diagram po nito. Okay? So mas maganda guys, no? Dahil sa actual board exam, mas practical po na memorize mo yung mga formulas. Although, pwede naman po natin siya i-derive, okay? Although pwede natin siya i-derive sa mismong board exam, mahirap po kasi yun, no? Ang mahirap po kasi doon guys, no? Is kapag naratol ka na at mamali ka ng formula, dami-dami na yun. Tama po ba? O pwede din naman, kung gusto mo, doon ka mag-derive, no? Para kung na-mental block ka, di mo ma-derive yung equation. Huwag naman po sana, di ba? Okay? So, to understand the concept ng ating mga itinuturo dito, you derive during review. Okay? You derive during the first evaluation, evaluation 2, and 3, gano'n. Pwede po kayo mag-derive, gawin niyo po yun. Pero later on guys, habang nagsusolve kayo at paulit-ulit yung diniderive yan, mamememorize nyo din siya guys. No? Dadating sa point na mamememorize nyo rin po yung mga formulas niyan. Okay? Para pagdating sa board exam, hindi na po kayo mag-derive doon. Okay? Pang class S na halimaw lang po yun nag-derive sa board exam. Okay? Para sa mga class S na halimaw po yun guys, yung hindi na ayaw talaga na mag-memorize. No? Tapos pagdating sa board exam is dinerive na lang nila lahat ng formula and they still manage to top the boards. No? Yan po yung mga pang class S na halimaw. Okay? Pero guys, as much as possible, we memorize it now. We familiarize ourselves on how to derive them. Okay? Para meron po tayong 2 options sa board exam. Una, memorize natin yung formula. Pag nakalimutan natin yung memorize natin yung formula, alam natin sa puso at isipan natin kung paano siya na-derive, saan siya nanggaling. Okay? Meron pa tayo isang bala. Okay? Yung isang bala natin na yun is i-derive natin siya. Okay? Pero, syempre, dapat ang unang bala natin is alam na natin kaagad yung formula. Okay? Yun lang po.
Okay? So pagdating sa catenary, ganun din po yung case. Okay? Pero hindi ko na po ito i-derive dahil napakahaba po ng derivation po nito. No? So hyperbolic trigonometric functions po ito. Hyperbolic functions. Okay? So ganun din po yung case po niya. Ang problema lang po dito, or ang pinagkaiba lamang po dito, imbis na x, okay, since yung x kasi natin kanina is along horizontal, dito naman s, or along the arc length ng ating cable. Okay? So basahin nyo na lang po kung ano po yung mga nandito, mga formulas, no? So y in terms of x and TO, ito po yung formula niya. T in terms of x and TO, okay? Tapos, ito po yung para sa akin, no, pinaka-useful. T in terms of TO and WOY. Okay? So later on, we'll have a problem po para dyan na. Okay? So balik na po tayo ngayon, kung wala po yung questions, no? Balik po tayo ngayon doon sa aking PowerPoint. Okay? Yeah. Okay. So let's solve situation number 5. For the table loaded as shown in the figure, determine the following. Okay. Number 1, angle beta 1. Okay, paano ba natin solve si beta 1? Okay. Pakita mo natin yung mga forces. So we have TA, we have TB. Okay, resolve natin ito components. TAY, TAX, TBY, TBX. Summation of moment about B. Okay. Okay, kunin po natin yung summation of moment about B natin. Okay. TAY, 24, yung ating moment arm. 6 plus 11 plus 7. Okay. Ang ikot po ni TAY about kay B is clockwise, so positive. TAX, at kanyang moment arm papunta kay B is 6 meters. Okay. And then, ang ikot niya is counterclockwise, negative. Okay. So, minus 1,600 newtons. Okay, ito po, si 1,600 newtons, ang moment arm niya is 11 plus 7, that is 18. Okay, negative kasi counterclockwise yung ikot niya. Okay, about B. And then, our 2,000 newtons na load, okay, moment arm is 7, okay, negative kasi counterclockwise yung ikot niya. Okay? Simplifying that, guys, we have an equation number 1, which is TAY times 24 minus TAX times 6 equals 42,800. So take note of this equation, for this is our equation number 1. Okay. Next, guys. By principle of transmissibility, no, okay, nabanggit ko po ito last time, yung TBY at TBX or yung ating TB, okay, align po kasi yan dito sa ating 2.2 to point B. Okay, so pwede natin ilipat yan dito kasi along po siya sa line of action niya. Okay, so ang gagawin natin, okay, kunin po pala natin muna yung ating Y. Okay, ano ba yung ating Y dyan? Dahil di po natin alam. Okay, tangent 35 degrees, okay, opposite is Y, and then adjusted is yung ating 7. Okay, kung gagawa po tayo ng triangle dito. So our Y is 4.9. Bakit natin gagawin yan? Kasi magmo-moment po tayo about 0.2. Okay? Kapag nag-moment po kasi tayo about 0.2, tapos nilipat po natin itong TB dito, si TBY at si TBX ay wala na po silang moment sa 2. So tanggal na po sila sa unknowns, no? Okay. So si TAY, 17 po ang kanyang moment arm, 6 plus 11, clockwise, positive. Si TAX, okay, ang kanyang moment arm is 6 meters plus yung ating Y na kinuha kanina, 4.9. Okay? Negative kasi counterclockwise yung ikot niya. And then we have 1,600. Tapos moment arm niya is 11. Okay, negative kasi counterclockwise. And then yung 2,000, nasa 0.2 po siya. Okay, kagaya din po siya ng TBY at TBX. Wala po siyang moment sa 2. Okay, so we have another equation. TAY times 17 minus TAX 10.9 equals 17,600. So now that we have two equations, this is a two equations, two unknowns problem. Mode 5 plus 1 po yung gagamitin natin sa ating mga calcul. Okay, so kapag nag-mode 5-1 po tayo, okay, two equations, two unknowns po yan. Ang form po ng ating equation dyan, okay, makikita nyo po sa table, meron tayong A, B, and C. Okay, ang form po nating equation dyan is AX plus BY equals C. Kung saan yung ating X yan po yung magiging TAY. At ang ating Y naman po ay yung ating TAX. Okay, based po yan sa arrangement dito, guys, no? Yan, based po yan sa arrangement yan. So ang ilalagay natin sa A, B, at C, guys, is yung kanyang coefficient, yung katabi po ng mga yan. So sa 24, si negative 6, si 42,800. Si 17, si negative 10.9, at si 17,600. Yan na. So check lang muna sa ating mga calculator, input po natin, 24, negative 6, and then 42,800. Next is 17, negative 10.9, and then 17,600. Kuha po. And then you press equals, guys. Okay? Unang press nyo na equals sa labas is si X. Sino po ulit si X? That is our TAY. So we have 2,261.4 newtons. Okay? And then press equals once again, lalabas po yung ating Y. That is our TAX. 1,912.28 newtons. Okay. So meron tayong TAY, TAX. Saan yung beta sub 1? Okay. So gagaya po ng ginawa ko po dito sa TB, ito pong si TA, yung direction po niyan is parallel po sa point A to point 1. Okay. Kung parallel yan, itong beta sub 1 po na ito ay equal din po siya sa angle na ito. Okay. So kung gagawa po tayo ng triangle dyan, this is TA, this is R, and this is beta sub 1. To get beta sub 1, arc tangent naman po tayo ng TAY at yung TAX. And we have an answer of 49.78 degrees. Okay, so that is our answer for question number 1. Okay? Question number 2. Number 3 pala. Okay, nagsito naman tayo. Question number 3. Tensile force in segment A1. Okay. So sa segment A1, guys, ano sa tingin yung magiging forces niya?
Okay, principle of transmissibility ulit guys. Si TA1 ay equal to kay TA. Okay, so parallel po itong TA na to dito sa A1 na ito. Okay, so ibig sabihin, ang gagawin na naman po natin since we have already TA, TA1, okay, kunin po natin yung resultant nila. Okay, that is 2961.54 newtons. And that is our answer for number 3. That's the reason why inisip natin yung number 2. Okay, number 3, ito na. Okay, kuha ko. Next, we have number 4. Tensile force in segment 1 to 2. Okay, dito naman po yung hinahanap natin, no? Ito naman po. Okay. So, ang gagawin natin guys, let T1 to 2 be the equilibrium. Okay, ano ba yung equilibrium? The equilibrium is equal but opposite in direction of the resultant of the other forces in the system. So, in short guys, ang gagawin po natin, kukunin natin yung resultant ng TA at 1,600, ito yung R. No? Para maging in equilibrium yan, kailangan kasi ng equilibrium. Yung equilibrium na yun guys is same magnitude as R but opposite in direction ng R na yun. So, ibig sabihin, si T12 ay yung balancing force natin or yun yung ating equilibrium force, no? Na magbabalance out para maging summation of forces natin ay equal to 0. Okay? So, gagawin natin, kunin natin yung resultant between T ng ating TA at 1,600. Summation of forces X, that is TAX lang. So, 1912.28. So, Y naman, summation of forces along Y, okay? We have TAY upward positive, and then we have 1,600 negative downward. So, our RY is 661.4. Getting the resultant, that is 2023.43 newtons. Okay? So, since our T1 to 2 is the equilibrium of R, meaning equal po sila. So R equals T1 to 2. So T1 to 2 is equal to 2023.43 newtons. Yan po yung ating tensile force in segment 1 to 2. Okay? Okay. Nakuha po ba yan? Okay. So next naman, angle beta sub 2. Okay. Dito na po, bumalik na po tayo sa number 2, no? Okay. Sa number 2, tinatanong po kasi yung beta sub 2. Okay. So kailangan na po natin yung kanina sinod natin kasi sa number 4. Ako, number 4, number 3. Okay. When subjected to gravity loads, horizontal component of all internal and reaction forces is constant and is minimum. Ito na po yung sinabi ko po kanina. So, ibig sabihin, itong TAX, okay, that is our TO. Hindi po yan nagbabago all throughout kahit anong gawin po natin. Okay? Hindi po yan nagbabago. So, si TAX equals T1 to 2 cosine beta
beta 2. Okay? So kung papakita po natin to, this is our T1, 2. Okay? And then kukunin po natin yung beta sub 2 po dito, no? So kunin po natin yung horizontal component ng T1 to 2 na nakuha natin previously. Okay? Ang T1 to 2 natin is 2023.43 newtons. Yung horizontal component niya kukunin natin. At i-equate natin din sa ating TAX or yung ating TO. Okay? So cosine beta 2 equals TAX over T1-2. Our beta sub 2 is 19.08 degrees. Nakuha po ba yan? And that is our answer for question number 2. Okay? So, ang ginawa natin dito sa number 2, kaya natin siya in-skip, is kailangan po muna natin kasi makuha yung ating tension from table 1 to 2. Kasi, ang gagawin na lamang natin, since hindi nagbabago yung force along the horizontal, kukunin natin yung horizontal component ng ating tension sa 1 to 2 para i-equate doon sa TO na yun or yung TAX na yun. Gets po ba yun? Naintindihan po ba? Okay. So, if wala pong tanong, okay, meron po pala tayong last question, number 5. Tama? Okay. Number 5. Actually, meron po pala isa. So, 6 pala na questions ito. Okay. So, tensile force in segment 2 to B. Okay. Napakadali na lamang po ito. 2 to B. Principle of transmissibility po ulit tayo. Okay. Yan. Summation forces about Y. Since hindi pa po pala natin nakukuha yung ating TBY at TBX. No? Unlike kanina sa TAY at TAX, nakuha na po natin kagad yung TA1. Okay? So, ang gagawin po natin dito, kailangan natin kunin yung ating TB para makuha natin yung tension sa 2 to B. Okay? The summation of forces along Y or vertical, no? TAY is upward positive, TBY is upward positive. Minus 1,600 and then minus 2,000. Okay? Okay, ang gagawin natin dyan, yung TAY, alam na po natin yan. That is 2261.4 plus TBY. Okay, yung TBY yung hahanapin natin. 1,600 plus 2,000, that is 3,600 equals 0. So our TBY, guys, is 1338.6. Okay. Okay. So our TBX, sabi ko nga po sa iyo kanina, yung horizontal component natin, since lahat ng loads natin ay downward or lahat ng loads natin ay gravity loads, vertical lang po sila lahat, hindi po nagbabago yung ating horizontal. Okay, so si TBX ay equal lang po kay TAX. Okay, nakuha na natin si TBY. Nakuha na natin si TBX. Kunin natin yung horizontal, 2334.24 newtons, yung ating force sa ating 2 to B ng ating cable. Naintindihan po ba? Okay, any questions? Okay, so for our last question for situation number 5, so napakadaming pero ito po lahat ng possible na pwedeng itanong sa ating situation 5. Okay, so paano po natin kukunin yung length? Okay, meron po tayong beta sub 1, beta sub 2, and meron tayong 35. Okay, pwede po natin hatiin yan into tatlong triangle. Okay, triangle 1, 2, and 3. Unang triangle, okay, para makuha natin yung length nito, segment A to 1, okay, ang gagawin lamang po natin is with trigonometric functions. Okay, so cosine beta 1, okay, equals, ano ba yun? That is adjusted, that is 6 over hypotenuse. Yung kinukuha natin yan, length ng A to 1. Okay? Yan. So, makukuha natin yan. Length ng A to 1. Next, beta sub 2. Ganun din po yung gagawin natin. Cosine beta sub 2 equals adjusted is 11 over yung hypotenuse na length from 1 to 2. Okay? I-rewrite lamang po natin ito para makuha natin yung L1 to 2. Okay? 11 over cosine beta 2. Yan po yun. No? And then lastly, dito, okay? Cosine 35 degrees. Okay, alam na po natin 35 degrees. Actually, alam din po natin yung beta sub 1 at beta sub 2. No? Okay, cosine, that is TBX adjusted over hypotenuse, that is 2. Okay, sige lang. That is left from 2 to B. Okay, ito po yung makuha natin, 7 over cosine 35. Summing that all up, guys, our total length of cable is 29.48 meters. Okay, any question po? If none, let's proceed with situation number 6, our second to last problem. Okay, time check. 8:30. Okay, sakto mga tayo matapos. Yes, no? Okay, next guys, situation 6. As shown in the figure, cylinders C and D are attached to the end of the cable, which supports a steel girder with a mass per unit length of 50 kilograms per meter. If cylinder D has a mass of 600 kilograms, determine the required mass of cylinder C in kilograms. Okay, kung 600 kilograms yan guys, and this is a frictionless pulley, no? Okay, ibig sabihin yung 600 kilograms na yan guys, yun din po yung ating support reaction of B. Okay, ganun din po yung mangyayari dito sa C, no? Okay, kung ano yung mass ni C, yun din po yung maging reaction at A. Okay, naintindihan po? Okay, so dito guys, ang gagawin natin is i-resolve natin into its components yung 600 kilograms. Okay, kilograms po kasi yung hinahanap dito. So huwag na po tayo mag-abala, gagawin pa siyang newtons. Okay, so dito we have our horizontal component, 600 cosine theta, and then 600 sine theta for our vertical component. Tama? Okay, and then we have the weight of the girder, which is 50 times 12. 12 po yung span ng ating girder. So that is 600 kilograms. Okay, location niya from A, that is 6 meters, so nasa gitna. Okay, so summation moment at A tayo. Guys, no, counterclockwise positive. The 600 cosine theta, okay, ang movement arm niya, okay, that is 3 meters. Okay, ang ikot niya is clockwise, so positive. Okay, next we have 600 sine theta. Ang ikot niya is counterclockwise, so that is negative. And then ang kanyang movement arm or lever arm is 12 meters. Tama? Yan. And then we have our 600 kilogram weight, that is the weight of our girder.
times 6, that is kanyang moment arm, okay, equals 0. Masasolve po natin dyan yung kanyang theta, okay, yung angle ng reaction at point B, 43.05. Now, remember once again, yung ating horizontal component, okay, is equal all throughout if the system is acted upon only by gravity loads or vertical loads lang siya, no? So si TAX, okay, ay equal po kay 600 cosine theta or yung horizontal component ni 600 kilograms at equal din po yan sa ating TO, sa ating lowest point, no? TO yung horizontal. Horizontal to guys, no? At equal din yan. So getting TAX or ating TO, we have 438.43 kilograms. So okay na si TAX, si TAY na lang kulang, no? So ang gagawin natin, summation moment at B naman tayo para makuha natin si TAY. So si TAY, moment arm niya is 12 meters. Okay, ang ikot niya about kay B is positive clockwise. Okay, and then we have 438.43. Saan po galing yan? Si TAX, no? Si TAX, ang moment arm niya about kay B is 3. Okay, and then yung solve nating value is 438.43 kilograms. Okay, I hope nasusundan nyo, no? And then we have our 600 kilograms. Okay, tapos moment arm yan, syempre 12 meters ito. So 6 kanina from A, so this is 6 meters. So ang ikot niya kay B is counterclockwise, that is negative. Negative 600 times 6 equals 0. So kung makikita natin dito, ang unknown lang natin ay si TAY. So TAY, we can solve that. Shift solve lang po tayo or algebraic manipulation. TAY equals 190.39 kilograms. Okay? So may TAX, may TAY na po tayo. Kunin lang po natin yung resultant nila, TA. Okay? Repeat ang yung theorem. Our TA equals 477.99 kilograms and that is also the required mass of cylinder C. Okay? Naintindihan po? Kuha po yan. Any questions? Okay? If none, let's proceed with number 2. Determine the maximum span H of the cable in meters. Okay, so si H po yung hinahanap natin dito. So ang gagawin natin dito is using special property of parabola. Okay, so special property of parabola yung gagawin natin. Paano po ba yan? Ang gagawin natin is gagawin natin origin yung lowest point. Okay, tapos gagawa tayo ng mga coordinates. Okay, so dito guys sa left, sa A, no? X po yung kanyang distance. So kung gagawa tayo ng coordinates ng A guys, so meron siyang coordinate na X, negative X. Okay, and then yung kanyang Y is yung ating H. Okay? Dito naman po, kukunin natin yung coordinates ng ating B. Okay, meron siyang 12 minus X. And then, meron siyang Y na 3 plus H or H plus 3. Tama? Okay. Yan. So, ang gagawin natin, special property of parabola. Okay, ang ating parabola dito guys, no? Tatandaan natin kapag yung ating loadings is linear or projected on the horizontal, okay? Parabolic po yung shape ng ating cable. Okay? Tapos, papansin natin, this is concave upward. Okay, concave upward po yan. So, ibig sabihin, ang naka-square sa parabola is si X. Okay, para matanda, madali po ninyo matandaan, no? Okay. Kapag concave upward, makapansin niyo po, dalawang beses tumatama sa X-axis yung ating parabola. Okay? Kung dalawang beses tumatama yung ating parabola sa X-axis, ang naka-square ay si X. Ngayon naman, kung concave to the left or to the right yung ating parabola, dalawang beses tumatama yung ating parabola sa Y. No? So kung dalawang beses, ang naka-square ay si Y. So in this case, guys, ito po tayo kay X squared, no? So sa special property of parabola, okay, una, kunin natin to X squared. Okay, para lang tayo nag-relation proportion dito guys, no? So X squared, naka-square po yung X coordinate, okay? X squared over H. Okay, yan po yung kanyang Y, no? Equals 12 minus X squared, okay, naka-square po yung buong term nito, over H plus 3. Okay, so standby po muna natin itong equation na ito, no? Gagamitin po natin yung later. Okay, set up lang po natin siya. Okay, next. Mula dun sa mga dinerive natin equation kanina, di ba po meron po tayong equation ng Y, no? Kapag ang lowest point po natin ay yung gagawin nating origin. That is Y equals omega O X squared over 2TO. Tama po? Okay. So, kung kukunin natin yung coordinates ng ating A, okay, dito sa ating A guys, okay, which is, ang X natin ay yun nga, equal sa X. Ang ating Y ay equal sa ating H. Okay, substitute po natin siya dito. H equals 50X squared over 2 times 438.43. Okay. So, makakakuha po tayo ngayon ng H in terms of X. Tama po? Ang gagawin po natin dyan, yung H po na ito, ay isa-substitute natin dito sa nauna nating equation. Okay, so ganyan gagawin natin, no? So X squared over yung nakuha nating function ng H in terms of X, and then 12 minus X squared po, and then yung H plus 3. Okay? Kung mapapansin niyo po sa equation na to, ang unknown lamang po ay si X. Okay? Si X lang po yung unknown dito. So pwede natin siya i-shift solve, or kung gusto niyo, i-algebraic manipulation po natin siya. Okay? Pero kapag i-solve natin to, shift solve, our X equals 3.8 meters. Yan po ba yung sagot? Hindi po. Okay? Yan lamang po yung coordinate ng ating A. Okay? So, paano po natin makuha yung H? Okay, kung mapapansin nyo, meron tayong equation ng H dito. Substitute natin yung X na yan. 25 times 3.8 squared over 438.43. Our H is equal to 0.83 meters. And that is our answer for question number 2. Okay? Any question? Okay, none. Let's proceed with number 3. Okay. Determine the total length of the cable between the pulleys A and B. Okay, di ba ganyan yung pinakita kong equation sa inyo kanina?
Okay? So, sa substitute lamang po natin. Ganun lang siya simple. Okay? Di ba? From negative 3.8, okay, 0 po kasi dito, 0, 0 tayo dito. So, negative 3.8 po ito. Okay? Tapos, ang h niya is 0.83. Okay? Tapos, kayo na kung bala kumuha dyan. Okay? So, dito, negative 3.8 mula dyan hanggang dito sa b. Okay? That is 12 minus 3.8. Yan yung x2 natin. So, 12 minus x kasi yan. Square root 1 plus 50 yung ating weight ng ating girder in kilograms x over yung ating PO for 38.43 kilograms. Square yan. And using your calculator, guys, sa integral, madali nyo kumukuha yan, S is equal to 13.19 meters. Okay? And that is the final answer for question number 3 of situation number 6. Okay? Any questions, guys? Ito po yung pinakamahirap nating question sa cables sa lecture nito. Okay? So, any question? Kuha-kuha po ba natin? Basic na basic po ba? Okay? Before we proceed with our last situation. Any questions? Wala naman po. Okay na okay po ba ang Sunday niya? Okay? Okay. If there are no longer questions, let's proceed with our last situation. Situation number 7. So, sa situation number 7, the 36-meter cable show weighs 1.5 kilonewton per meter. Right? Determine the sub H and the maximum tension in the cable. Actually, madali lang po itong problem na ito. No? It's just to show you how to use the equations or the formulas I've shown earlier. Okay. So, yung let down ng cable natin is 36 meters. Tapos, 30 meters lang yung distance between A and B. Yung weight daw ng cable is 1.5 kilonewton per meter. So, ibig sabihin, meron tayong weight dito along the length of the cable. So, this is a catenary. No? Yan. So, this is 1.5 kilonewton per meter. No? So, kunin natin yung lowest point once again as the origin. Okay? And then, using this equation, no? Mula dun sa mga equation na binigay ko sa inyo kanina, so, kailangan na i-memorize nyo kung ito. No? Dahil mahaba po talaga yung derivation po nito. Kahit ako po, hindi ko po kabisado yung derivation po nito. Okay? So, ang i-recommend ko po dito ay i-memorize nyo po. No? Yan. Okay. So, dito, guys, no? Ito po yung ating equation. Okay? So, 36 meters po yung ating S. Okay? TO, yan po yung hahanapin po muna natin. Dahil ang hinahanap natin is sag H and maximum tension. Pero guys, kailangan po muna natin kunin yung ating TO. WO, yun po yung ating weight, 1.5. And then, ito po, WO, 1.5. Yung X natin. Okay? Yung X natin, guys, is dito. Okay? Or pwede rin naman dito. So, this is, nasa gitna kasi siya. So, that is 15 meters. No? So, any point here, A or B. Okay? 15 meters. Kalahati po ng 30. Okay? Yeah. So our TO is 21.13 kilonewtons. Okay. Now to get T, okay, para makuha natin yung T, guys, kunin natin yung TO. Okay. TO, wash, WOX over TO. So alam naman natin lahat ng nandyan, no? So sabi ko nga po sa inyo, kung sino po yung mas mataas, siya po yung may maximum tension. Pero in this case, parehas po sila ng level. Okay? So A or B. Okay? Pero kahit saan po dyan pwede. So 21.13, nakuha natin TO, guys. And then 1.5 for our omega O or WO. X equals 15, okay, coordinate value yan. And then yung TO natin na 21.13, ang ating T is 34.28 and that is our maximum tension. Okay, yan, no? Wow. And then, yung sinabi ko po sa inyo, isa pang equation na very useful, okay? This is the T equals TO plus WOY. Okay? So, 34.28 po yung ating maximum tension. It's either A or B, yung tension sa A or B. And then si TO, yung constant na minimum tension natin, 21.13. And then yung ating WO na 1.5 and then yung Y. Okay? So ang makuha po natin dito, guys, is yung coordinate na to, yung Y na to. Okay? Kasi ang coordinate dito is yung ating X, Y. No? Yung X natin ay 15. So ang kukunin na natin yung Y, which is equal sa ating H or yung sag natin. So si Y na lamang po yung unknown dyan. So ang ating Y, which is equal sa ating sag H, is 8.77 meters. And that is our final answer for situation number 7. Okay, so that is our final situation, guys, sa ating engineering mechanics number 2. So any questions po muna bago tayo magtapos? So once again, I would like to remind you that manifesting only works if you put your thoughts into words and